Nagtirik ng kandila at nag-alay ng bulaklak ang ilang militanteng grupo bilang pakikiramay sa mga biktima ng pagsabog sa Davao City. Ilang bansa na rin ang nagpaabot ng suporta at pakikiramay. Narito po ang mainit na balita. Pagtirik ng kandila, pag-alay ng mga bulaklak, at pagsigaw ng katarungan. Katarungan para sa mga biktima ng Davao bombing! Ganito nakiisa at inalala ng mga militanteng grupo sa Plaza Miranda sa Quiapo ang 14 na nasawi at halos 70 sugatan sa pambobomba sa Davao City. May agam-agam man sa state of lawless violence na idineklara ni Pangulong Duterte at sa plano ng Amerika na manghimasok at tumulong sa investigasyon, mas mahalaga raw sa ngayon ang kapayapaan at katarungan. Kagyat na katarungan para sa ating mga kababayan. At syempre yung kapayapaan. Ayaw na natin ng mga pambobomba. Ayaw na natin ng mga ng karahasan. Gusto na natin yung kapayapaan na nakabatay sa katarungan. Ang DOJ bubuo na ng task force para imbestigahan ang pag-atake. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre, inatasan na ang NBI na magtalaga ng mga operatiba para sa investigasyon. Inanunsyo rin ni Aguirre na nagsimula na silang lumikom ng pinansyal na tulong mula sa mga empleyado ng DOJ at attached agencies nito. Nakikipag-ugnayan naman ang DSWD sa Davao LGU para magpaabot ng tulong sa mga biktima ng pagsabog. Ayon kay Secretary Judy Tagiwalo, magbibigay daw ng debriefing ang social workers ng ahensya para sa mga nakaligtas at pamilya ng mga biktima. Ang ilang bansa, nagpaabot na ng suporta at pakikiramay sa nangyaring karahasan. Ang Japan kinondena ang pag-atake at makikipagtulungan din daw sa bansa para labanan ng terorismo. Kinondena rin ng Australia ang pag-atake at sinabing nakahanda silang tumulong sa mga otoridad. Ang Amerika naman nakahanda ring tumulong sa mga otoridad sa investigasyon para mapanagot ang nasa likod ng pambobomba. Ang Australia at Amerika kabilang na sa 5 bansa na naglabas ng travel warnings sa kanilang mga mamamayan. Nagbigay din sila ng impormasyon sa state of lawlessness na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte.